Itinakwil ng Israel ang Panginoon. Ikalawang kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, puntahan mo ang mga taga-Jerusalem at sabihin mo ito sa kanila. Natatandaan ko ang katapatan at pagmamahal niyo sa akin noon, na katulad ng babaeng bagong kasal. Sinundan niyo ako kahit sa ilang na walang tumutubong mga tanim. Kayong mga Israelita ay ibinukod para sa akin. Para kayong pinakaunang bunga na ibinigay sa akin. Pinarusahan ko ang mga nanakit sa inyo at napahamak sila. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Pakinggan niyo ang mensahe ng Panginoon, kayong mga mamamayan ng Israel na lahi ni Jacob. Ito ang sinabi niya, anong kasalanan ang nakita ng mga ninuno niyo sa akin at tinalikuran nila ako? Sumusunod sila sa walang kwentang mga Diyos-Diyosan, kaya sila rin ay naging walang kabuluhan. Hindi na nila ako hinanap, kahit na ako ang naglabas sa kanila sa Ehipto at nanguna sa kanila sa ilang na walang tanim. Ang lupang tuyo, may mga hukay, mapanganib at walang tumitira o dumadaan. Mula rooy dinala ko sila sa magandang lupain para makinabang sa kasaganaan ng ani nito. Pero nang naroon na kayo, dinungisan niyo ang lupain ko at ginawa itong kasuklam-suklam. Kahit ang mga pari ay hindi ako hinanap. Ang mga nagtuturo ng kautusan ay hindi ako kilala. Ang mga pinuno ay naghimagsik laban sa akin. At ang mga propeta ay nagpahayag sa pangalan ni Baal at sumunod sa walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya susumbatan ko silang muli, pati ang magiging angkan ninyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Tumawid kayo sa kanluran, sa mga isla ng Kitim, at magsugo kayo ng magmamasid ng mabuti sa silangan, sa lupain ng Kedar, at tingnan kung may nangyaring tulad nito. May bansa bang nagpalit ng kanilang Diyos, kahit na hindi ito mga tunay na Diyos? Pero ako, ang dakilang Diyos, ay ipinagpalit ng aking mga mamamayan sa mga Diyos na walang kabuluhan. Nangilabot ang buong kalangitan sa ginawa nila, at nayanig ito sa laki ng pagkagulat. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Gumawa ang mga mamamayan ko ng dalawang kasalanan. Itinakwil nila ako, ang bukal na nagbibigay buhay, at sumamba sila sa ibang mga Diyos na para bang naghukay sila ng lalagyan ng tubig na natutuyo. Ang Israel ay hindi ipinanganak na alipin. Bakit binibiktima siya ng mga kaaway? Ang mga kaaway niya ay parang mga leon na umuungal sa kanya. Sinunog ang mga bayan at hindi na ito tinitirhan. Ang mga taga-Memphis at mga taga-Tapanhes ang nagwasak sa kanya. Kayong mga Israelita na rin ang nagdala ng kapahamakang ito sa sarili ninyo, sapagkat itinakwil niyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos. Akong pumatnubay sa paglalakbay ninyo. Ngayon, ano ang napala ninyo sa inyong paglapit sa Ehipto at Assyria? Bakit kayo pumupunta sa ilog ng Nilo at ilog ng Euphrates? Parurusahan ko kayo dahil sa kasamaan at pagtakwil nyo sa akin. Isipin nyo kung gaano kasama at kapait ang ginawa nyong pagtakwil at paglapastangan sa Panginoon na inyong Diyos. Ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Noong inalipin kayo, para kayong bakang nakapamato o mga bilanggong nakakadena. Pero nang mapalaya ko na kayo, ayaw naman ninyong maglingkod sa akin. Sa halip sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan sa bawat matataas na burol at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Katulad kayo ng babaeng bayaran, para kayong isang pinakamabuting klase ng ubas na aking itinanim. Pero bakit lumabas kayong bulok at walang kabuluhang ubas? Maligo man kayo at magsabon ng magsabon, makikita ko pa rin ang dumi ng mga kasalanan ninyo. Ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Paano nyo nasasabing hindi kayo nadumihan at hindi kayo sumamba sa Diyos-Diyos ang si Baal?
Tingnan nyo kung anong kasalanan ang ginawa nyo sa lambak ng Hinom. Isipin nyo ang ginawa nyong kasalanan. Para kayong babaeng kamelyo na hindi mapalagay dahil naghahanap ng lalaki. Para rin kayong babaeng asnong gubat na masidhi ang pagnanasa na magpakasta. Sa tindi ng kanyang pagnanasa ay walang makakapigil sa kanya. Ang lalaking asno ay hindi na mahihirapang maghanap sa kanya. Madali siyang hanapin sa panahon ng pagpapakasta niya. Mga taga-Israel, napudpud na ang mga sandalyas nyo at natuyo na mga lalamunan nyo sa pagsunod sa ibang mga Diyos. Pero sinasabi nyo, hindi namin maaaring itakwil ang ibang mga Diyos. Mahal namin sila at susunod kami sa kanila. Tulad ng isang magnanakaw na napapahiya kapag nahuli. Mapapahiya rin kayong mga taga-Israel. Talagang mapapahiya kayo, pati ang mga hari, pinuno, pari at mga propeta ninyo. Sinasabi ninyo na ang kahoy ang inyong ama at ang bato naman ang inyong ina. Itinakwil nyo ako. Pero kapag naghihirap kayo, humihingi kayo ng tulong sa akin. Bakit? Nasaan na ang mga Diyos na ginawa ninyo para sa inyong sarili? Tawagin ninyo sila kung kaya nila kayong iligtas sa paghihirap ninyo. Sapagkat napakarami ninyong Diyos, kasindami ng mga bayan sa Huda. Bakit kayo nagrereklamo sa akin? Hindi ba't kayo ang naghimagsik sa akin? Pinarusahan ko ang mga anak nyo, pero hindi sila nagbago. Ayaw nilang magpaturo. Kayo na rin ang pumatay sa mga propeta nyo, gaya ng pagpatay ng mabangis at gutom na leon sa kanyang biktima. Kayong mga mamamayan sa henerasyong ito, pakinggan ninyo ang sinasabi ko. Ako ba'y parang isang ilang para sa inyo ng mga taga-Israel? O kaya'y parang isang lugar na napakadilim? Bakit ninyo sinasabi na bahala na kami sa gusto naming gawin? Ayaw na naming lumapit sa Diyos. Makakalimutan ba ng isang dalaga ang kanyang mga alahas o ang damit niyang pangkasal? Pero kayong mga hinirang ko, matagal na ninyo akong kinalimutan. Magaling kayong humabol sa minamahal ninyo na mga Diyos-Diyosan. Kahit ang mga babaeng bayaran ay matututo pa sa inyo. Ang mga damit ninyo'y may mga bahid ng dugo ng mga taong walang kasalanan at mga dukha. Pinatay nyo sila, kahit na hindi nyo sila nahuling pumasok sa mga bahay nyo para magnakaw. Pero kahit ginawa nyo ito, sinabi nyo pa rin, wala akong kasalanan, hindi galit sa akin ang Panginoon. Pero talagang parurusahan ko kayo, dahil sinabi ninyong wala kayong kasalanan. Pangkaraniwan lang sa inyo ang magpapalit-palit ng mga kakamping bansa. Pero hihiyain kayo ng Ehipto na kakampi nyo, gaya ng ginawa sa inyo ng Assyria. Aalis kayo sa Ehipto na nakatakip ang inyong kamay sa mukha, dahil sa kahihiyan at pagdadalamhati. Sapagkat itinakwil ko na ang mga bansang pinagkatiwalaan ninyo. Hindi na kayo matutulungan ng mga bansang iyon.